no? Dalawang ginagawa ko sobra. Oo. Ito na yung linis, oh. Dito mo na ibawas ngayon. Kung 195 yung benta natin, ibawas mo na dito yung ano, yung dinner. Ito na yung linis ko po. Nabawas mo na yung yan ang sahod nila. Hello mga bilatibay! Ayan na nga. Ay, may nagtatanong. Actually, hindi to first time na may nagtanong sa akin. Bakit hindi raw ako naglalagay ng pwesto dito sa puerto ng mga cakes, mga ganito yung mga paninda ko. Kasi nag-ano din diba ako, nag-cater din ako yung mga kumbo-kumbo ba na pagkain baga. Tapos nag-luto din ako ng mga ulam. Actually, doon kami nag-start talaga ni Daddy sa pagluluto ng ulam, gawa ng yema cake, hanggang napunta na kami dito sa biryani, napunta na kami sa pagkikake at saka customized cake. Yun. Doon talaga kami nag-start. Then, ang tagal na siguro parang 2016 or parang ano kasi 2015 after namin kinasal nagbe-bake na ako ng yema cake pero hindi talaga ako kilala ng mga time na yon. Then 2016 hindi pa rin talaga ako kilala. Siguro parang nag-boom lang yung 2017 ata kasi nga yun na nag-ano na ako kukustomize na ako ng mga wedding cake. Doon ako talaga. Tapos sa mga pagkain na murang-mura yung pagkain ko. Yung parang pitong bilao. Parang 1.5 lang, 1.2 lang. Mga ganun lang yung ano ko, yung benta ko talaga. Yung pambenta ko talaga. Tapos yung tubo ko doon mga 200 pesos sa isang package. Ganun lang talaga. Yung linis talaga namin ni Daddy. Sa pag-ano naman kasi kapag yung negosyo namin dalawa ni Daddy is kinukumpute talaga namin anong kulang, anong halimbawa. Bumili kami, dumagdag kami ng sibuyas. Nililista yung lahat ni Daddy. Mantika, bumili kami halimbawa ng isang bote noon. Is nililista talaga. Until now din naman, nadala din namin naman yun. Then ito lang hindi ako nagpipwesto, sasagutin ko muna yun. Hindi ako nagpipwesto kasi iniisip ko dagdag expenses, dagdag halimbawa pasahod sa tao, tapos pressure. Ayoko yung napipressure ako kapag gumagawa ako ng mga ganito produkto ko. Kasi gusto ko yung hindi naman ganun ka pressure. Gusto ko yung relax lang kahit papaano. Ano na lang kung may pwesto pa ako, di ba no? Tsaka dito lang since 2015, sa bahay lang naman talaga kami di ba? Wala naman kaming wala naman talaga kaming pwesto pero nakakabenta kami at nakapagpundar kami ni Daddy. Imagine, 15. Sabihin na natin 16 na lang kasi parang 2015 mga November, December na kami nag-start ng bake ni Daddy. Kasi nung kinasal kami August na ata, yun August, October. Hindi ko maalala kung kailan kami kinasal ni Daddy. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, halos mag 8 years na to, hindi ko na maabilang hindi wala rin kaming anniversary kasi hindi namin talaga alam kung kailan yung start talaga ng business namin. Basta pumasok na lang isang araw sa aming dala ng kahirapan is magluto tayo Daddy, mag-negosyo tayo, kailangan natin magnegosyo kasi kung hindi tayo magnegosyo, babalik tayo ulit ng abroad. Okay? Kasi kung hindi ako magnegosyo, hindi ka rin magtatrabaho ka diyan. Yung trabaho mo diyan 6,000 per month yung sahod mo. Ako naman sa clinic, 8,000 lang per month. Makabuhay ba yan sa pamilya? Hindi ilan lang ang linis namin. Tapos sila Daddy, 6,000 yung sahod niya, monthly. Tapos minsan, kasi nga syempre, sa gobyerno, tatlong buwan pa yan magsahod si Daddy grabe talaga, laging delay. Tapos ako, kahit buntis ako noon kay baby girl, nagtatrabaho ako sa WP kasi nga kailangan ko na sa clinic kailangan kong magtrabaho kasi nga para dalawa kaming kumikita. Maliban sa kumikita is nagluluto-luto ako. Ko talaga na tumatakas talaga ako sa clinic para kahit papaano is makabenta ako ng mga pagkain, mga cakes. Sideline talaga ako kahit may trabaho ako. Ganun ako kadeterminado sabihin ko sa inyong tao. Ganun talaga akong tao At ito na nga sagot ko rin dito, hindi talaga ako nagpipwesto dito kasi lumipat na nga kami dito, di ba dati sa kami, sa Irawan, malayo dito sa city, layo talaga. Tapos lumipat kami dito, pinursige talaga namin ni Daddy na makabili dito sa San Manuel, at least kahit papaano is malapit, kasi nga doon ako sa Irawan, pinupuntahan ako ng mga customer, kasi kung unlike na lang na dito ako sa malapit, sa city talaga, sa mismong bayan, hindi pa ako pupuntahan nila, mas pupuntahan nila ako doon kasi mas malapit ako, kaya anong sense para maglabas ako ng pwesto, maglagay ako ng pwesto sa mga labas, alam ko naman na kahit dito ako sa bahay, is pinupuntahan ako ng tao. Yun yung kagandahan sa akin na kahit papaano, kahit nandito lang ako sa bahay, dito yung pwesto ko, dito yung permit ko, dito lahat-lahat, is pinupuntahan talaga ako ng tao. Maraming salamat. At yun ang pinapasalamat ko sa lahat ng tao dito sa Puerto Princesa, Palawan na naging customer ko na kahit hindi ako mag-deliver sa kanila, sila mismo yung pumupunta sa akin. Yung kahit sabihin ko na, ay sorry ma'am, hindi talaga ako nagdi-deliver. Pasensya na po. Kasi ako rin kami yung nagluluto Kasi kung kami pa magdi-deliver, sobrang hassle sobrang nakakapagod. Kaya pinapaubaya ko na rin yun syempre sa mga rider. Kasi yung mga rider natin, yun din kahit papaano is natutulungan natin, nabibigyan natin sila ng pagkakakitaan kahit papaano kapag dito sila sa bahay. 'Di ba? Ang daming natutulungan natin kapag kahit papaano is wala akong pwesto. Kaya nga lang kapag pupunta halimbawa, maglalabas ako, rent ako ng pwesto, magkano agad rental. Sabihin na natin, pag nasa bayan ka talaga, 20,000, 15,000, 10,000 na ang bababa yan dyan. Basta nasa gilid ka ng National Highway, ipunggol baka 30,000, pa nga 20,000, 22,000, nasa loob ka pa ng konti pag nasa bayan ka talaga. Oh, sayang yan 20,000 sa loob ng isang buwan.
Di ba? Imaginein mo yun. Ilan na dito sa Puerto Ga? Di ba? Grabe ka mahal. Expenses mo sa rental, 20,000 halimbawa. O sige, 15,000 na lang. 15,000 na lang monthly. Ang ano mo pa, ang tao. Halimbawa, magkuha ka ng dalawa kasi minsan hindi na kaya kung ganito karami yung nag-pick up. Imagine, tingnan nyo, nag-pick up. Dito sa bahay, ha? Daw may party. Ganyan sila kadami ga, di ba? O, halimbawa, dalawa yung tao mo, ano ka ng tao, magkano agad pa, pasahod? 300, sige, minimum na lang, pero ako hindi ako nagpa-minimum. Alam niyo naman ako kung magsahod ako sa tao, 1,000 per day, 800, 700 per day, 600, mababa na yan ako magbigay ng 600 ga. O, kung magkuha ako ng tao, dalawa, sabihin na natin, 1,000, dalawa. 21,000 agad. Ano, ay, 15,000 plus 1,000, 16,000 agad yung mawawala sa kikitain ko. Kuryente, tubig pa, pagkain pa ng tao ng magiging bantay doon sa tindahan. 'Di ba? Ang dami-dami dapat i-consider na dapat bayaran. Oh. Kaya ako kahit papaano dito sa bahay, ano pat lalabas ako, kumikita naman ako dito. Nag-iba, nag-ano naman ako, pinupuntahan naman ako ng mga customer ko kahit malayo ako, kahit gaano kaputik yung pwesto ko. Dito pa rin sila punta, kahit sabi ko nga hindi masarap yung cake ko, hindi masarap yung pagkain ko. Maraming salamat talaga sa suporta ninyo. Grabe, nakakaiyak lang, di ba? Imaginein mo yan, yung nasa bahay ka lang, nagninegosyo ka, pero yung tao yung mismong lumalapit sa inyo. Yun yung masarap ga eh. Yun yung laki ng pasalamat ko talaga sa Ama na kahit papaano is hindi pa rin ako pinapabayaan, na kahit papaano is alam mo yun, yung tinutulungan niya ako na mabili yung mga binibenta ko, yung kahit anong ibenta ko. Sabi nga ng isang kaibigan ko, yung kahit panting butas kaya kong ibenta. Yung kahit panting butas bibili nila. Ibenta ko kayo mga panty ko ditong butas ga. Pero hindi madaling mag-start ng negosyo. Kasi alam ko naman talaga yung mag-start ka ng negosyo na wala kang puhunan. Ranas na ranas namin ni Daddy yun. Alam mo yun, namumulot kami ng karton ni Daddy sa paligid. Yung dyan bago kami umuwi galing sa trabaho. Pag nakikita nga namin ngayon na, Daddy, yan na yung mga karton, ang dami po. O, ganyan. Punong-puno yan si Big Car ng karton. Hinihingi namin sa mga guard. Baka pwede namin hingin yung karton, ibenta lang namin pang gasolina. Binibigay ng mga gwardiya dyan. Kaya sobrang tuwa rin ako sa mga guard. One day, okay, pag hindi ako busy, mababalikan ko rin yan yung mga guard na nagbibigay sa akin ng karton. Yun sa amin ng karton ni Daddy. Yan, tapos dinadagdag namin yung benta namin, pambili namin gasolina. Yung sobra, ibibili namin ng mga pantagdag harina, mantika, ganun. Diskarte lang talaga sa paghanap buhay. Kung gusto mong iwanan yung mga anak mo, halimbawa OFW kami ni Daddy dati. Si Daddy yan sa UAE, ako sa Kuwait. Ay magbabalik ulit kami abroad. Yung mga anak namin kawawa naman. Dalawa na yung anak namin, pangatlo na yung si Hayo. Tapos kung magpapatamad-tamad kami, 'di ba? Kung hindi kami magdidiskarte, ang bagsak talaga namin, balik kami abroad para lang magkapera, 'di ba? Para makapag-ipon. Kawawa naman yung mga bata na naiiwan. Yun yung iniisip ko talaga na mas gugustuhin kong magnegosyo na lang dito sa Pilipinas kaysa sa may pera nga tayo doon sa abroad pero naiiwan naman natin yung mga bata. Yung hindi natin nasusubaybayan yung paglaki nila, hindi natin sila naaalagaan, 'di ba? Unlike sa kasama mo yung mga anak mo, nasusubaybayan mo, natuturuan mo kung paano ang tama ang pagpapalaki talaga sa kanila ga. Kasi unlike sa ibang tao na halimbawa kahit pamilya mo ga na iwan mo yung mga anak mo diyan, hindi yan sila parang mapapabayaan pa rin sila. Kaya yun talaga yung iniisip namin dalawa ni Daddy na kapag hindi tayo titigil sa pag-a-abroad, kawawa yung mga bata. Hindi tayo makakapag-ipon ng maayos. Sa pag-a-abroad naman sunod-sunod lang rin doon, halos same expenses lang rin. Kasi doon is mahal din talaga yung cost of living, di ba? Kaya dito lang sabi ko nga nakaraan sa vlog ko na to, sabi ko, once na nandiyan kayo sa Middle East, kung alam niyo pag-aralan yung mga pagkain diyan, halimbawa hindi lang sa Middle East, sa iba-ibang bansa, kung alam niyo mga pagkain diyan, pwede niyo inegosyo dito, pag-aralan niyo kung paano nila ginagawa, pag-aralan niyo kung paano nila kinakain, dalhin niyo dito sa Pilipinas, doon kayo mag-start ng negosyo. Kasi syempre, pag dito ka sa Pilipinas, yung mga gawin mo dito sa Pilipinas, pagpupuntahan nila yan, kasi syempre minsan lang yan nila matikman eh. Hindi yan araw-araw kaing Pinoy, kasi yun yung nila tatangkalikin nila, kasi nila laging nakakain. Ganun lang yun, parang dalhin mo yung mga nila, yung mga produkto talaga nila dito. Paano man yung mga Pinoy mas masarap sa kanila yung imported, 'di ba? Tatangkilikin nila kasi minsan nga lang nila nakakain. Tapos ito na nga yung pagkatapos ng pagkatapos na bili na lahat ito na nagko-computer na kami ni Daddy. Si Daddy may listahan talaga yan naka-Excel talaga yan yung kanyang ang expenses namin. Sa biryani lang to Hindi kami pinapasama diyan muna yung mga pagkain namin kasi pagka gumagawa kami ng ganito, bumibili kami ng pagkain lang kasi para nakatutok kami lahat doon sa pagkain na ibibenta lang namin, hindi yung tututok pa kami doon sa pagkain na kinakain namin. Naggumagastos talaga ako para sa pagkain namin para kahit papaano is makapag-provide kami sa mga tao ng maayos na produkto. Tapos ito nga yung benta namin, parang ang nat-sold namin dito is 717 na tubs. Hindi pa kasama dito yung mga itlog, sibuyas, mga side dish manok, yan. Kaya alam namin kung ilan yung kinikita namin ni Daddy. At alam ko rin kung ilan yung papasahod ko sa mga kasama ko. Yung mga kasama ko dito 1-5, 2 days, yan bigay. Yung 2 days na gawa namin ito kasi half day yung mga 2 days na bago mag-3.
Bali, ang binigay ko sa kanila is tag 1.5 per day sila. Diba? Hindi na masama rin sa mga kasama ko dito na kahit papaano is mayroon din silang kita. Imagine saan mo hanapin yung 1,500 sa loob ng isang araw. Diba? Si Mimi is nag-ano lang yan, nag 1.5 day. Pero sa kanya is binigay ko yan sa kanya is 1.7. Record na yan. Thank you, sir. Hindi nakatingin niya. Kanina kumagalan ko siya ga. Thank you. Ito, pamilyado eh. Pamilyado, mami. Kaya kailangan 3,000. Tapos peng, yung hindi man kayo nagsasabi sa akin, isip kayo. Hindi man sila gumastos sa storya. Ayan na pala lang, ayan ko na lang kayo sa ano pala. Punta kayo sa mga video sa comment section, nandun yung link ng Masaya Game na to. Kapag nag-download din ito langga, meron siyang 7 pesos agad, pampuhunan mo. Sa paglalaro pala nito langga, syempre alam nyo kung paano nyo kontrolin yung sarili nyo. Kasi nakaka-addict talaga yung ganito mga laro langga. Ilalagay nyo lang yung cellphone number nyo, at syempre yung inyong password. Verification code, yung doon isisend doon ka sa number ninyo. Pwede na tayo maglaro, ayan na po. At syempre may free draw sila, pindutin lang natin ha. Okay, tapos na yung free draw natin. Ayan, pwede kayo mag-cash in ng 15 pesos, pwede kayo mag-cash in ng 55 pesos. May 6 pesos tayo. Ilalaro natin yan ng, meron silang Dragon Tiger, Toson, ganyan. Marami sila dito mga palaro. Pero syempre yung aking pinaka-paborito is Solar Game. So excited na ako ga, wait lang. Pula lang naabutan ko ga, sorry naman. Ayan yung bula. Oh, panalo tayo ga, may panalo tayo. Additional tayong piso. Lang, piso ulit. Piso sa green. Ito na nga natin, try natin kung mananalo tayo sa green. Nakakatakot kasi mag, di ba? Magaya ng malaki talaga. Sakto lang ga, yung aliw-aliwan nyo lang. Ah! Talo ako ga! Ayan, talo ako. Tingnan natin. Try nga natin. Ready? Ah! Nanalo ako ng 2 pesos ko! May pera na kayong naipon, pwede nyo namang i-cash out gamit yung inyong mga Gcash. Kaya syempre, maging responsable kayo sa perang pinaghirapan ninyo. Kaya ano pang inaantay nyo, pwede na kayong mag-download ng Masaya Game. At yung dalawa na mananalo ng tag 300 pesos pambili ng bigas ninyo at pang merienda ninyo lang.